Totoong labis ang sama ng loob ni Crisanta sa inyong dalawa ni Ronelo. Jillian, sa palagay niyo ba, makakayang gawin niyo ng isang babae sa isang lalaki? Aling Imelda. Hindi ganun ang ibig naming sabihin. Narinig ko ang lahat. Kaya huwag na kayo mag-kaila. Hinahamon ko kayong dalawa. Patunayan niyo na may kinalaman ng anak ko sa pagkamatay ni Ronelo. Tayo na, Jillian. Sandali lang ho, Tay Romano. Bakit? Dito muna ako. Kahit kaunting oras pa. Ikaw bahala. Sumunod ka na lang, ha? Iintayin ka namin ng iyong inay sa labas ng sementeryo. Sige ho. Sige. Ronelo, ang daya mo naman. Iiwan mo pala ako sa araw mismo ng kasal natin. Ngayon, nag-iisa na lang ako. Karma sa inyo yan, Jillian. Oh, Crisanta. Pareho na tayong nawalan. Siguro naman, alam mo na ang nararamdaman kung gaano kasakit ang mawalan ng minamahal. Ang pagkakaiba nga lang natin, nawala si Ronelo sa akin dahil inagaw mo. Samantalang ikaw, nawala siya dahil inagaw siya ng kamatayan sa Ano bang pinagsasasabi mo? Natutuwa ka na nangyari ito sa kanya? O bakit naman ako malulungkot? Halata bang masaya ako? Patas na tayong dalawa ngayon. Jillian. Bakit ganun ang itsura niya? Parang iba. Parang hindi siya si Crisanta. Para siyang isang demonya. Saan ka galing, Crisanta? Hindi na ka pa namin hinahanap ng inay mo. Wala lang. Naglakad-lakad. Naglalakad-lakad? Yes. Gabi na at madilim sa labas? Wala naman ako dapat ikatapat. Katulong ko pa nga ang kadiliman para makapaghiganti sa mga taong nang api sa akin. Dininig nilang panawagan ko. Crisanta? Kaya mamumuhay na ako sa dilim at itatakwil ko ng liwanag. Anak, ano mo pinagsasabi mo? Poldo, natatakot ako sa nangyayari kay Crisanta. Para na siyang sinasapian ng masamang espiritu. Ako man nangangamba. Iba na ang ikinikilos ng anak natin at parang gusto ko nang maniwala sa kanya. Maniwala sa ano? Na totoong pinakinggan siya ng kadiliman. Ano? At siya ang pumatay kay Ronelo. Hindi totoo yan. Walang kinalaman si Crisanta doon. Paano mo ipaliliwanag ang mga nangyari? Hindi normal ang pagkamatay ni Ronelo. At hanggang ngayon, palaisipan pa rin ang nangyaring lahat. Poldo. Hindi tayo dapat magpabaya. Sinusundan na naman ako ni Itay. Kala niya, hindi ko alam
na sinusubaybayan ako. Sige lang. Para masaksihan niyo rin kung paano ko makipag-usap sa alagad ng dilim. Para maniwala kayo. At nang pati kayo ay sumamba na rin sa aking Panginoon. Jillian, B-boy, napasyal ka. Malungkot ka? Medyo. Sorry Bakit ka nagsusorry? Kasi nalulungkot ka. Kung ang hindi mo pagpunta sa lamay ni Ronelo ang tinutukoy mo, wala yun. Ayos lang yun, naiintindihan ko naman eh. Di ka galit sa akin. Hindi. Jillian, sana huwag kang magagalit sa akin Bakit naman ako magagalit sa'yo? Mabait ka naman. Mabuti kang tao. At kung may dapat akong kagalitan, siguro hindi ikaw yon, kundi yung taong pumaslang kay Ronelo. Sa kanya ako sobrang nagkagalit. At siguro, alam ko na kung sino siya. Ha? Alam mo? Kilala mo ang pumatay kay Ronelo? Hindi ako naniniwala. Imposible ang sinasabi mo dahil wala tayong ebidensya. Bakit ho? Dahil babae si Crisanta? Alam niyo ba kung anong natuklasan ko? Ano yun? Si Crisanta. Sumasamba sa alagad ng dilim. Ano? Totoo ba sinasabi mo? May nakakita sa kanya. Lumalabas siya tuwing gabi at lagi siyang may dalang mga itim na kandila habang umuusal ng mga dasal. Nakasuot din siya ng itim na damit. Hindi ba natin siya dapat na pagdudahan? Kailangan kong malaman ang totoo. Magmamanman ako. Dito ang lugar na sinabi ni Jillian na palaging nakikita si Crisanta. Magtatago ako sa may punong kahoy nito. Malapit na maghating gabi. Tamang-tama sa oras na sinabi niya. May papalapit. Sisilipin ko. Si Crisanta nga. At may dala siyang mga itim na kandila. Totoong mga sinabi ni Jillian. Lumuhod siya sa harap ng pulong akasya. Bakit niya ginagawa yun? At may... Sino niluluhuran niya? May lumalabas ng... Panginoon, Ayun na. tumatanaw ako ng malaking utang na loob sa iyo. Dahil pinagbigyan mo ang kahilingan ko. Hindi ako nasaktan nang mawala ang lalaking mahal ko. At boss, nasiyahan ako dahil ginawa mo ang bagay na karapat-dapat. Tunay kang ang makatarungan sa mga taong humihingi sa iyo ng hustisya. Kaya patuloy akong sasamba sa iyo habang ako'y nabubuhay.
Sa'yo lang ako, hari ng dilim. Hindi. At tanggapin mo ang alay ko sa'yo. Ang aking dugo na ilalagay ko sa itim na sisidlan bilang patunay ng aking katapatan sa'yo. Heto, Panginoon! Si Kinasambaya at ang halimaw na pumatay sa anak ko. Melda, may tao. Buksan mo ang pinto. Oo. Sino kaya ito? Romano, Bakit ka nagulat? Natatakot ba ang itsura ko? hindi. Nabigla lang ako dahil hindi ko inaasahan na ikaw ang makikita ko. Bakit? Sino yan, Imelda? Romano, napasyal ka. Tuloy ka. Hindi na kailangan. Hindi rin ako magtatagal. Kung ganun, anong dahilan naparito ka ngayon? Dahil alam ko na ang lahat. Ang tungkol sa ginagawa ng anak niyo. Ano? Kaya pala minsan hindi ko nakita ang anak niyo sa burol ni Ronelo. Dahil siya ang pumatay sa aking anak. Romano, nagkakamali ka. Walang kinalaman si Crisanta sa mga nangyari. Oo nga. Huwag na kayong magkaila! Nakita kong lahat. Sumasamba siya kay Satanas. At hiniling niya ang kamatayan ni Ronelo. Romano, Ipaalam ko ito sa lahat ng mga kababayan natin. At magbabayad siya sa kanyang ginawa! Makinig kayo. Kailangan natin kumilos. Bago pa muling makapambiktima ang pumatay sa aking anak. Kukunin natin si Crisanta. Dahil siya ang halimaw na ginamit ng kadiliman. Na maghahasik ng lagim sa ating lugar. Na kailangan kumilos tayo. Romano, ano lang kaya, ate? Bakit may mga dala kayong sulo? Papatayin namin ang salot dito sa ating lugar. Kampun siya ng dilim. Romano? Tayo na mga kasama. Kumilos na tayo. Bago maging huli ang lahat. Saan papunta ang mga tao? May dala silang sulo. Napakaliwanag. Bakit parang kagalit sila? Kanino sila nagagalit? Susundan ko sila. At hindi pwede. Baka magalit si tatay. Naghihintay siya sa akin ngayon. Magkikita naman kami ng tatay ko. Nakakatakot pala si Crisanta kung gano'n. Kung totoo yung mga sinabi ni Romano, si Jillian, alam niya na kaya ito? Mabuti pa ibilisan ko na ng paglalakad para ako'y makauwi na. Kawawa naman si Jillian. Nag-iisa lang sa bahay. Mabuti na lang maliwanag ang buwan. Hindi ako nahihirapan sa paglalakad. Ay, ano yun? Si Biboy. Saan pupunta yun sa ganitong oras? Biboy! Biboy! Nako, hindi niya yata ako naririnig. Ay, imposible naman ah. Di naman siya ganong kalayuan sa akin. Pababayaan ko na nga lang. Total, sanay na naman siya na magpagala-gala. Ay, teka,
May papalapit na lalaki kay Bayboy. Sinong yung... Kilala kong lalaking yon. Hindi ako maaaring magkamali. Kilala ko siya.